Hello guys, so good evening. Ito, meron naman tayo ditong Epson L3110. So, yung problema nito, nag-paper jam, then, yung sensor ba yun? Ano ba yun? Medyo limot ko na kung ano yung tawag doon. So, naputol daw. Alam ni customer na naputol yung yung dinadaanan ng bond paper. So, yan. Pakita natin. So, tingnan natin kung talagang naputol or na ano. Yan, buksan natin guys. So, wag na nating i-turn on. O, tingnan natin. Pwede din naman natin i-turn on para makita natin kung talaga nag-turn on yung printer. Sige. Yan. Before we do anything, so check muna kung nag-turn on ba yung printer. Kasi yung complaint, nag-paper jam, then may naputol daw. Sige, power on nga natin. Yan, nag-on naman. Ito na siya guys. Yan. So, kung manonotice natin yung yung loob ng printer niya. Yan as in yung ink niya. Nagsipag na yung ink. Dito, ito ink na yan Ayan yung ink yan lahat. So, siguro nag-error ito. Or nag-cleaning. So, yan. So, okay naman. Nag-on naman. Pero yun nga, hindi lang kumakain ng bond paper kasi naputol daw yung something like dila-dila. Something like that. So, yun. Mahirap pag yun yung bubungkalin talaga to lahat. Kaya, yan. May libre pang ipis. Ayun, Kita nyo yung butiki. O, yun. Tinirahan na ng butiki yung printer. Ayan, So, kalalabas lang ng butiki sa itlog. Ayun na siya. Wala na. Ayan. Madadagdagan naman yung butiki dito sa bahay. Ayan, guys. Madadagdagan naman yung butiki. Tagalin na natin to. Then, hanapin natin yung butiki. Yan, tanggalin natin to. Ito din, then ito din. Asa na ba yung butiking yun? Kasi, ito. Ito yung butiki, Batang-bata pa. Siguro mga 1 week pa lang tong butiking ito, Yan, Alalabas niya pa lang sa itlog. Nako, siya yung bantay sa mga kapatid niya na sa itlog pa. Yan. Yun na. Nadagdagan na naman yung butiki sa bahay namin. Okay. So, ito. Itlog ng butiki. Uy, doble, Ayun. Kumbaga napisa na to. Yun na nga. So, hindi lang isa. Kundi dalawa yung butiki dito. Asa pa ba? So, possible, yung butiki yung naging dahilan. Baka naipit yung butiki. Kasi tinirahan na siya. So, possible, yun yung naging dahilan. Kaya nag-paper jam siya. Ito yung bond paper, Ito. So, I don't know kung ano yung ginawa ni customer. So, siguro, pinilit niya hinugot dito, or hinugot niya doon sa likod. Yan. So, for example, kapag nag-paper jam siya, hayaan nyo lang lumabas. I-power off nyo, then power on, hayaan nyo yung lumabas dito. Pero kapag nag-crumpled, meron tayong video doon, dapat aangatin mo to. So, in this case, medyo sensitive ito. Talagang bubungkalin mo to lahat, as in bubungkalin mo to lahat. Kasi hindi mo yan maaayos kung hindi natin bubungkalin lahat. Ito na yung video para sa iyo, yung nag-comment sa atin noong nakaraan na nasabi ko mag-contact sa akin. Ito na yung suitable sa question mo. Doon sa tinatanong mo sa akin na hindi ko nasagot. So, sabi ko sa iyo, gagawin ko ng video. Then, ito na yun. Alright? Something like overflowing yung kanyang ink.
So, ito, oh. Parang nag-overflow ba yung ink? Yan, oh. Ayun, may orange siya, oh. Yung magenta niya. Saan pa tumutuloy yung magenta? Saan ba nagagaling? I see, dito, oh. Dito nagagaling yun, oh. Yun, oh. Buti na lang hindi ko pinatong sa upuan ng sasakyan. Kasi pinick up ko to, guys, eh. So, buti na lang. So, siguro, nag-overflow siya, mali yung pagkakalagay dito ng ink. Kaya nag-overflow yung ink. Kaya yun. Kasi kung waste ink, dapat puno na to. Pero hindi pa naman puno yung waste ink pad. Or, pwede ding may leak yan. Kung bakit ganyan. Ano? Pwede din naman na may leak talaga yan. Kasi magenta siya eh. Kapag waste ink, normally, yan. Yung waste ink pad niya, okay. Wala pa naman problema, oh. Ayan, nilinisan na pala nila to. Ayan, natuto na sila kung paano maglinis ng waste ink pad. Okay, good. Mabuti naman. Right, tatanggalin natin to. Ito din. Let's see. Bakit ba siya nagkaroon ng leak dito? Ayan. Ayan, oh. So, saan ba siya nanggaling? Punasan muna natin kasi mahirap nang magkalat yan. Yan, oh. Ayun. Nako. Kaya nagtataka ko kanina, mayroong pula dito sa kamay ko. Kung saan ko kaya ito nakuha? Ito pala yung pag-pick up ko kanina ng printer na to. Ayun. Naku. Ubos na yung tissue natin, guys. Okay na ba? Sige, continue tayo. Ito, babaklasin natin to lahat para makita natin yung pinakang ano niya. Yung pinakang loob. Ano nga ba yun? May tawag doon eh. Nakalimutan ko na. Sige, nakalimutan ko na siya totally. Alright, so yan, baklasin natin to lahat. Medyo mahaba-habang ano to, guys, ha. Yan. Kasi kailangan mong baklasin to lahat. Yan, tanggalin muna natin to. Ito yung first steps natin dito. Tanggalin yan. Then, sunod. Alright, okay na to. Sunod. So, since nakalock siya, ikutin lang tong gear. Yan, unlock. And galawin. Next. Next natin is galawin yung dynamo. Wag na. So, tanggalin na lang tong screw dito. May screw yan dyan, tanggalin. Yan. Next, yung screw dito. So, mayroong screw yan dito sa ilalim. So, tatanggalin din natin yung screw dyan sa ilalim dito. So, may screw yan dyan, tatanggalin natin. Alright.
Sige. Ito na. Sa ito, kailangan pa pala natin tanggalin to. Tanggalin natin yung screw dito. Yan. So, tingnan nyo na lang kung ano yung ginagawa ko, ha. Tanggalin natin yung connection. Yan. And after that, tanggalin natin yung spring. Alright. Oy, dumi. Dumi talaga to, guys. Ito. So, yan. Nakikita nyo yung spring dyan. Ito yung spring. So, tatanggalin natin tong spring na to. Careful na lang, ha. Yan. So, tago na lang yung spring para hindi mawala. Ano? So, yan. Pagkatanggal ng spring, tatanggalin natin to. Press natin papunta dito. Going to the left. Yan. Tanggalin to. That's it. Yan. Sige. Sunod natin gawin. So, tanggalin natin yung connection dito. Ito naman sa power. Tanggalin. Then, ano pa ba? Yun. Kailangan talaga nating tanggalin yung kanyang yung kanyang belt. Kita ba? So, yung belt, tatanggalin mo lang siya. I-center mo lang to. Then, i-slide mo lang siya papunta dito. Yan, that's it. Pag natanggal na natin yung belt, dito naman tayo. Tatanggalin natin yung belt dito. Then, eto, tatanggalin natin to mismo. Ayan, oh. Kasi pag hindi natin yan tinanggal, hindi natin matatanggal yung tornilyo dito sa loob. Okay? Nako, naglilik. May butas ang ano ito. May butas to, guys. Naglilik siya. Ayan, oh. Sige. Tanggal natin nun. Ito, may spring to. Tatanggalin natin dito. Ayan, ito. Pwede natin tanggalin sana. So, ito. Tanggalin muna natin. Yan. Yan. Balik na lang natin mamaya. Then, ano pa ba? Ito, guys. Wait lang. So, ito, meron siyang maliit na screw. Tatanggalin natin yan. Tanggalin natin to. Susundan nyo na lang tong video na to, ha, para hindi kayo maano. So, yan. That's it. Yan. Tapos, pagkatapos nun, ito naman tatanggalin natin. Ito. Tanggalin natin tong, yan. Tatanggalin natin. I-press lang natin. Then, tanggal. Ganyan. Then, may tornilyo yan dyan. Dito sa loob. Ayan, oh. Tatanggalin mo naman yung tornilyo dito. Yan. Kasi yun nga, sabi ko nga, pag hindi natin to tinanggal dito, hindi natin matatanggal yung tornilyo sa loob. Okay na ba? Yan. Sige. Yan. Ito yung specific na tornilyo para sa kanya, mayroong washer. Yan. So, ibig sabihin, para yan dyan. Then, tatanggalin natin to, ganito lang. Ganyan, hawakan mo lang, then, yun, tanggalin mo na siya. Yan. Nako. Parang hirap tanggalin, ha. So, yan. So, ito yung, yan, parang bearing, nung ano, para umikot yung ating, timing belt. Yan. Okay, so, kung okay na yan, meron pa tayong dalawang tornilyo, isa, dalawa. Sa dalawang tornilyo, tatanggalin natin. Isang maliit na tornilyo dito. Yan. So, dapat mayroon kayong Phillips screw na maliit at Phillips screw na malaki. Ano? So, para at least matanggal nyo yung mga dapat tanggalin. So, ito na yung tanong mo.
piniperform na natin. Hindi ko natandaan yung pangalan niya. Pero nag-comment siya. Nag-comment back tayo. Yan. So, yan. Tanggalin na natin to. Then, that's it. So, ayan guys. Tinanggal na natin. Ayun, naputol talaga guys. Nako, hirap nito. Maghahanap tayo nito. Nag-paper jam siya. Yan, so tinanggal na natin ha. So wait lang, maghahanap muna tayo ng kapalit. Okay, so naghanap tayo ng kapalit, wala tayong makuha. Ayun, putol talaga siya guys, oh. Putol talaga. So yan. So tinanggal ko muna yung spring. Wala tayo, order na lang tayo nito via online. Magkano ba to? Tawag nga dito. Sa Epson L120 may tawag ako dito eh. Paper feeder. Feeder ata to. So yan sa paper feeder niya. Kasi tray. Paper tray. Feeder. O feeder ito guys. So yung feeder niya natanggal. Naputol. So papalitan natin siya. Ayan o. Okay. So doon sa nag-comment sa atin. Ito lang yung aayusin nyo. So baka tingnan nyo na lang. Baka ito yung natanggal. O yan. So dapat baklasin nyo muna. Then i-place nyo yan dyan. Kung saan dyan. Ano? So place nyo na lang. Then, pag naibalik nyo na yan, then that's it. Sige, maghahanap ulit ako. Baka may makuha tayo. Okay guys, so may nahanap na tayo. Yan. So, ito, tanggalin natin to ha. Tanggalin natin to. So, ito kasi yung nangyari sa kanya, naputol to. So, nawala pati yung white na bilog. Yan. So, ito yung nakuha natin. Nag-spare tayo. So, yung feeder niya, ito. Paper feeder. Ibig sabihin, ito yung dinadaanan ng ano. Dinadaanan ng bond paper. So, ito, parang sensor siya or ano. So, dito yan dumadaan. So, kapag na out of control kasi yan, kapag nawala yan, malaking problema na yun. So, mawala na siya sa ano, sa linya niya. So, sa sensor kasi dito, ito kasi papunta sa board, may sensor yan. So, nasa-sense niya na may dumadaan na bond paper dyan. Now, yun na nga, sabi ko nga, kapag, ganito scenario. So, kapag nag-paper jam, then nakaganyan na yung bond paper, i-turn off nyo lang, then hayaan nyo lumabas yung bond paper. I-turn on ulit, then hayaan nyo lumabas yung bond paper. Lalabas. Ngayon, kung crumpled naman siya, wag yung huhugutin dito sa likod ha kung crumple na. Kasi number 1, masisira ito. Yun na nga, di lang yun. Yung paper feeder na yun. Yun na yung masisira dyan, naputol. In this case, naputol siya. So, wala na. Mabuti na lang may nakuha tayo. Now, doon naman sa question nung nung viewer natin. So, I don't know kung alin yung tinutukoy niya. Kung ito ba, kung ito, palitan nyo na lang, So, yan. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-backlash. Then, malay nyo, baka ito naman yung natanggal lang. So, yan. Kung paano yan ibalik, kung natanggal yan, ganun lang. Ipapasok mo yan dyan. Then, ganun lang. Tanggal, balik, ganyan. So, pararo lang naman yan. Right. So, in this case, so since naputol siya, then nawala yung bilog niya. So, ang gagawin natin, ito, may dalawang spring yan. Spring isa, dalawa. So, tatanggalin lang natin yung spring. Ganon. Angat. Yan. Tanggalin mo lang yung spring. Yan. Then, ito naman sa kabila. Angat. Tanggalin mo lang yung spring.
So, kung manonotice natin, naghiwalay na siya. Kasi, yung nagpapatibay sa kanya, yung spring. Pero, hindi man matatanggal dyan. Ano? So, dapat dito sa harapan, ganito, ikutin mo siya. Sa harapan, i-press down mo ng tweezer. Ito yung lock niya. Ayan o. So, lock. Tingnan nyo na lang ha. Ayan. Yun yung lock niya. So, ganun mo lang siya. Yung clip lang kasi yan eh. So, i-unclip mo lang siya. Then, yan. Kusa na yan matatanggal. Yun. Tanggal na. No. So, ito. Palitan na natin to. Kasi, yun. Naputol na wala. So, palitan na natin to ha. Okay. Asa na yung pamalit natin? Eto na. So, yung pamalit natin, mas madali na lang bumalik nito. So, tandaan lang ninyo, ha? Tandaan na lang. So, ito, yung mga dinadaanan na bond paper, yan, dinadaanan niya ng bond paper, ano? So, kung wala yan, magka-crumple yung bond paper. Yan, ito, yan. So, ito yung tinutukoy ko, ano? Ayan, tinutukoy ko. Yan. Now, just in case na misaligned na yun, natanggal ito, ibalik nyo na lang, ano? Balik nyo na lang kung sakaling natanggal yan. Balik nyo na lang. Kung may scenario kayo ganyan. Now, sa pagbalik naman ito, ilalagay mo lang siya dyan, lalapat mo lang. Then, ipupush mo lang yan. Then, yan, sasabit na siya doon. So, yan, okay na. Lalagay mo na lang siya ng spring. Next is yung spring. Tingnan nyo na lang kung paano ko gagawin. Yung spring, isasabit nyo muna dito. Sa ilalim, sa itim. Sabit muna. Sabit yan. Then yung isa, sabit din dito. Yan. Alright. Then kuha kayo ng tweezer or matulis na bagay. Then, ganyanin nyo lang. Then, isabit nyo doon. Yan, sabit dito. Yan. Then, ito naman isa. Then, sabit dito. Medyo lumalaban lang yan guys. Yan. Oops. Parang mali yung gawa ko ha. Tanggalin muna natin ulit. So, mali dito. So, may mali ako dito. Ulitin natin. May mali. Hindi siya naka-align. Yan, tanggalin muna natin ulit. Then, ipasok natin yun. Yun, so dapat flexible siya. Sige, ulitin. Isabit dito sa itim, yung sabitan. Yan. Isa. Yung spring, isabit din dito yung pangalawa. Yan. Gumamit ng tweezer or matulis na bagay para maisabit lang siya dito. Ganon. Yun. Isa. Then, dito din sa kabila. Ganon din. Natanggal na siya, guys. Parang mahirap ata to, ha. Nako, mahirap. Mahirap pag binibidyohan. No, mahirap. Sabit ko lang. Mahirap. Mahirap pag nagbibideo tayo. Nako naman, sabit na nga. Yan, sabit na. Huwag ka nang matanggal. Pinapahirapan mo pa ako eh. That's it. Okay na ba? Yan, okay na. Yan, so dapat flexible siya. Sige, sa tingin ko okay na yan. Okay guys, so tingnan nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dapat kompleto yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kompleto din, 8. So kung may nawala dyan, dagdagan nyo na lang or hanapin ninyo. Baka nandyan lang yan. Okay, so yan, balik na natin. Okay na to. So linisin na lang natin to. Yan. Dito. So, hindi ko na nakita yung bilog niya. So, dyan hindi ko na nakita.
Okay, paano na pagbalik dito? Yan. Ganyan lang. So, careful lang guys, ha. Careful lang tayo sa pagbabalik dito. Then, i-center natin yan. Paano na ba to? Yan, then press down. Okay. Then, ito, unahin mo yung tornilyo dito sa parteng ito. Ano? Unahin natin yung tornilyo dyan. Press down mo lang. Lagyan natin ng tornilyo dyan. Yan. Then, i-screw na natin. Yun. Okay. So, meron ng isa. Okay, good. Sunod, dito naman tayo. So, dito, dapat makapasok ito. Ito. So, maipasok mo dapat yan dyan. Ano, yan. So, dapat maipasok mo yan dyan. Then, ilagay mo na doon. Sa tornilyuhan niya. Yan, ganun. So, dapat makita mo yan lalagyan ng tornilyo. Then, lagyan mo na siya ng tornilyo dito. Yun yung dalawang una mong ibabalik para hindi ka na mahirapan. Ano? So, yan. Yan. Sunod, tingnan mo kung yung paper feeder naka-align. Ano? Ibig sabihin, dapat nakikita mo yung puti dito. Yan. Zoom out nga natin. Ayun. So, yan. Nakikita ba yung puti? Ito siya, guys. Oh. Ito sa ilalim na to. Yan o. Ayan. So, yan yung dinadaanan ng bond paper. Okay. Balik natin sa dati. Good. Okay. So, dito sa likod, dapat flexible siya, gumagalaw yung feeder natin, ha. Yan, oh. Ito yung feeder natin, yan, gumagalaw na yan, oh. So, dapat flexible siya, gumagalaw. Okay. Then, ang problema pa dito, yung ang ano niya. Sige, nako naman. Mahirap to, ha. So, sana kayanin nyo yun doon sa nagtanong sa atin via YouTube channel natin. Yan, so, kung nanonood kayo, kapag nag-ads tayo. So, wag nyo nang i-skip. Ano? Para at least kumita naman tayo, ha? So, sa loob ng 4 na taon, 3 beses pa lang tayo nagsweldo. 5,000 yun. So, nakaka 15,000 pa lang tayo out of 4 years. So, sana matulungan nyo ako kasi may pinaglalaanan tayo yan. Sige. Ano na ba yung susunod natin? Okay. Ito. Dito naman yung maliit na screw natin. Yan. So, yung maliit na screw natin, lalagay natin dito. So, yun yung tinanggal natin kanina. So, lagay natin yung maliit na screw dito. So, kita nyo yan ha. Kapag kayo na yung gumagawa, nakikita nyo na yan. So, ngayon, hindi nyo siya masyado makita kasi malaki yung kamay ko ha. So, okay lang yan. Ang importante, mahalaga. Ano? So, yun. Okay na. Next. Ang sunod. Ano ba yung sunod natin? Sunod, ito na tayo. Dito na. Yan. So, ito naman, ilalagay mo siya dito. Sige, i-zoom out nga natin para mas kita. Yan. Kita na ba? Sayang, sana kita nyo na. So, lalagay mo siya dito. Dapat ito, ipasok mo siya dito. Yan. Then, ganun. Then, yan. Push. Then, so, dapat dito, makapasok din dito. Ito, to. So, mayroon yan dulo doon, dito. Dapat makapasok yun. Then, push mo na siya going forward. That's it. Yan na. Okay na ba yun? Then, ito,
Ibalik na lang natin to kasi natanggal siya. Yan. Yan, ganun na lang. So, mas maganda kung mayroon talaga kayong tweezer. Yan. Then, sunod, balik natin yung kanyang screw. Ito yung screw niya. Na. So, yan yung screw. So, balik natin siya dito sa ilalim. Dito. So, kita nyo naman yung lalagyan ng screw dyan, ha? Yan. So, dapat kasi maibalik natin yan. Kasi kung hindi, magkakaproblema tayo. Ano? So, dapat, kung ano yung tinanggal mo, dapat maibalik mo yun. So, sundan nyo na lang to, step by steps. Yun lang ha. Huwag nyo nang i-skip yung ads natin para kumita naman tayo. Yan. Yan na. Next to that, ito yung spring natin. Yung spring natin, papasok lang natin siya dito. So, ganun lang. Dito. Yan. So, pasok mo siya dyan. Kuha kayo ng tweezer, i-press down nyo to, ganyan. Para maipasok nyo dito. Press down. Oops, mahirap kasi ito. Medyo matigas to, guys. Yan. Pasok dito. Then, press down. Yan. Pasok doon. Okay. So, ganun dapat. Ano? So, yan. Ganyan dapat yan. Right? Ano na ba yung susunod natin? Susunod natin, ito, yung ating timing belt. So, sa timing belt, ilagay nyo na lang dito muna. Yan, lagay nyo dyan. Yan. Ganon. Then, dito din. Yan. Sige. So, focus naman tayo dito. Yan. So, dito naman sa dynamo natin, so sana nakikita ninyo, ha? Ito yung timing belt. Yan. Gusto ko makita nyo kung paano ko siya gawin. So, ito, yan, lalagay ko lang siya dito. So, gaganunin ko lang siya. Yan. Parang mahirap na itong ibalik, ha. Yan. Then, uhugutin ko na lang siya sa ilalim. Nako guys, ang hirap nito. Okay. Ganito na lang para hindi tayo mahirapan masyado. Yan. So, tanggalin mo na lang itong dalawang screw dito sa ilalim ng dynamo. Tanggalin na lang yung screw. Tanggalin yung screw para mabilis yung pagbalik natin. Sunod, yan, i-slanting na lang natin yan, ganyan. Then, ipasok na natin yung belt. So, di ba? Dali lang, oh. Then, ibalik mo na yung screw. So, yun lang, tatanggalin. So, medyo mabago pa kasi yung belt niya, kaya mahirap siyang i-stretch out. Sige, balik natin yung screw. Saan? Yung dalawa. Medyo mahirap lang siya kasi nga nagbi-video tayo. So, medyo mabagal yung kilos natin. Apektado tayo ng pag-video natin. Then, nag-i-explain tayo. Ano? Kaya kung medyo matagal yung video na to, tapusin nyo na lang para makuha nyo yung tamang proseso. Alright. So, ganyan. So, naibalik na natin yung belt. Galawin natin yun. Galawin natin. Yun. Okay na.
Sige, zoom out. Alright. Then, next steps natin. Ganito na. Ano na ba yung susunod natin? Okay, next steps natin. Ano na ba? So, ito, balik natin yung connection niya. Yung mga connection, balik natin. So, ito sa power. That's it. So, lagay natin yan dito. Yan. Kaganyan dapat yan. Ito naman sa sensor sa ilalim. Yan. Then, dito. Yan. So, balik na natin yung kanyang plate. Asan ba yung plate niya? Nawala na, guys. Paano na yan? Nako, nawala na yung plate. Nasaan na yung plate niya? Nasaan na ba? Nako naman. Wala na. Nasaan na ba yun? Sige, hanapin ko muna. Eto, tumago lang. Ito naman, balik natin siya dito. So, tingnan nyo ha. Ito yung may paste. I mean, yung may double-sided. Dito dapat yan. So, ganyan. Yan. Yun. So, gumagalaw siya. Dapat hindi siya gumagalaw. So, dapat sasabay siya sa pag-ikot. Kasi magkakaproblema yan dyan. Kaya gagawin natin dyan, lalagyan natin ng paper tape. So, para ano siya, lalagyan natin siya ng paper tape. Ganyan lang. Yan. Ganyan lang kanipis. Tanggalin muna natin. Yung paper tape, lagay natin dito. Paikot mo lang. Paikot lang siya. Yan. So, ginagawa natin, pinapakapal lang natin yung mapaglalagyan na nun. Para at least hindi na siya matanggal. Then, balik mo na siya. That's it. Yun. O, diba? So, hindi na siya diba? Pag gumagalaw, kasama na yung gear. O, ganun dapat. Ano? So, hindi yung free-flowing lang siya. Free, yan. So, ito naman, balik natin siya dito. So, ito yung sensor niya, papunta dito. Ito kasi, so, kung madumi na to, or ano, pwede mag-paper jam siya. So, yan. Kaya, careful lang kayo, ha? Yan. So, linisan nyo na lang. So, yan. That's it. Pakiramdaman nyo na lang. So, dapat makapasok siya dito sa mga butas. Tagal naman ito, ha. Yun. So, kapag nakapasok na siya, kunin nyo yung maliit na tornilyo. Ito yung maliit na tornilyo. Yan. Lagay nyo dyan. Then, that's it. Then, ilagay na yung tornilyo dito. Careful lang. Yan. Dahan-dahan lang, guys, ha. Yan. Alright. Okay na. So, kapag umikot yan, masasensor na siya. So, masasense na siya ni sensor na mayroon siyang plate. And next, ano na yung next natin? Ito, pwede na natin itong ibalik. Balik na natin siya dito. Nakaganyan yan. Ganyan. Right? So, dito naman, meron siyang dalawang tornilyo sa ibabaw. Sa dito. So, holder yan, ha? Para hindi siya gumalaw. Yun yung purpose niyan. Yan. So, diba? So, yan, gumagalaw siya, yan, So, lalagyan natin siya dito kasi meron niya screw dito.
And that's it. Yan, matibay na yan. Oh. Sige. Next natin. Ano na ba yung next natin? Ito na yung next natin. Yan. So, dito naman, yung spring, dito yung nakalagay, oh. Itong spring na to, dito yung nakasabit. Yan. Papunta na yun doon sa feeder natin, paper feeder. Yung naputol kanina. Yung nawala yung bilog. So, dito doon na yun nakasabit. Yan, nagaganya-ganyan. Naglalaro yun, ano. So, pag kumakain ng bond paper, naglalaro yan. Kaya may spring yun dyan. Ito, balik na natin. So, sana nakikita, ano. So, sa pagbalik naman yan, ganito lang yan, guys. Yan. Align nga natin to. Okay naman siya. Iusin lang natin kasi baka dito nag-paper jam. Yan. Okay. So, sa pagbalik naman ito, lalagay nyo lang to dito. Yung flex cable dapat nakaganito. Yan. Ganyan. Tapos, lagay mo na yan siya dyan. Ganon. Pasok mo yan dyan. Then, siguraduhin mo makapasok siya doon. Dyan. Then, doon din sa ilalim. Then, dito sa ilalim. Pag nakapasok na siya dyan, ito guys. Yan. So, kapag nakapasok na siya dyan, ipe-press mo na siya papunta doon sa kanan. Yan, kanan mo. Yun. So, lock na yan. Nakalock na yan. Oh. Yan, lock na yan dyan. Okay? So, ganun. Next natin, pasensya na kung medyo magulo yung ating camera. So, pinapakita ko lang talaga sa inyo kung paano gawin yan. Right? Zoom out nga natin. Zoom in. Yan. Malinaw ba? Malabo ba? Okay. Next naman natin, yung ating tawag natin dito, yung ating spring. Ito yung spring natin. Lalagay natin doon sa sensor. Doon sa, ano ba yan? Sabi ko kanina. Kakalimutan ko agad ha. Ayan, naibalik ko na siya. Dito. Kasabit yan dito din. Papunta doon sa nako. Paper feeder. Alright. Paper feeder. Then, that's it. So, lagay na natin yung kanyang flex cable. So, much better kung susundan nyo na lang to. Flex cable din dito. Yan. Then, ito. Yung ating sa sensor, sa ano natin, dynamo, which is yun. Dynamo yun. Ano? So, yan. Right, so ano pa ba yung nakalimutan natin? Okay. So, mayroon pa tayo nakalimutan. Dito tayo. Sa front naman tayo. Sige. Dito, lagyan natin dito ng isang screw. Yan. Hold yan dyan. Ano? So, yan. So, siya yung para hindi gumalaw. Sunod. Let's go back here. So, dito naman, mayroon yung dyan lalagyan ng screw. Abangan natin. Ayun. Ayun di ba? Ayun So, yan. So, yung screw niya, ito. So, lalagyan natin yan ng screw dito. Oops. Sige, i-lock natin. Ayan, okay na. Then, sunod. Ano na ba yung sunod? Okay na ba? Lahat. So, dapat wala tayong makalimutan. Ano, guys? Right. Nice. Good. Okay.
Sunod naman, dito na tayo. Yan. So, ito. Okay. Yan, ito. Lagay na natin dito. Yan. Iangat to, then that's it. So, yun. Okay na yun. So, dapat naka-ano yan dyan. Then, sunod natin yung ating waste ink pad. Push lang. Then, lagyan ng tornilyo dito sa ilalim. Okay. So, bago natin ibalik lahat, try muna natin, ha? Yan, try muna natin. Balik na muna natin yung kanyang ito. Yan. Okay. Then, balik natin itong cable, flex cable. Tatlong flex cable yan. So, yung maliit, sa maliit naman, ito naman maramihan. So, dito naman siya. Sa likod ng board. Then, ito naman isa, yung sa scanner natin, sa harapan naman ng board. Sorry. Right. Sige. Try nga natin. Then, power on. Tingnan natin. Okay na ba? Yun. Okay na. Next thing that we need to do, let's photocopy. Yan. Lagyan natin ng bond paper. Ito na lang. So, dapat hindi siya mag-paper dyan. So, black and white muna. Igay natin yung papel. Alright, yun. Black and white. Good. Sige, ito na yan. So, ngayon, photocopy naman tayo ng colored. Right. So, photocopy tayo ng colored. And that's it. Okay na. Okay na ulit yung ating printer. So, yan. Bakit ba ganito to? Ayaw niya mag-lock doon. Ayun. Okay. Power off. Then,
unplug. Ibalik na natin yung side niya dito. So, balik natin yung side. Ganun lang. Titingnan muna sa ilalim, then iaangat mo to. Then push. That's it. Okay, good. Ayan. Alright. Ayan. So, next, lagyan na natin ng screw. Dito. Then, dito. Then, eto, lagyan, ibalik na natin to. Then, okay na. Okay na ulit yung printer. Sige, so, ganun lang siya. Medyo long process, pero sana nasundan ninyo para at least kayo mismo sa sarili ninyo, kaya nyo nang gawin tong prosesong ito. So, paper feeder. Damage yung paper feeder. Yan, so thank you so much, guys. So, this is always your Cotech, Alden Altamarino. Peace out, guys. Yan. Good evening.